Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ang kapayapaan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating lahat. Ang mga araw na ito, muli ay dapat tayo magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat marami ng mga tao ang hindi na umabot sa mga araw na ito. Ibig sabihin, dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang buhay. Ano nga ba ang dahilan? Bakit tayo nabubuhay, mga kababayan? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha indahu ilmus saati wa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illa Allaha alimun qadir. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapamalismis ng mga ulan. Siya lamang ang nakakaalam sa mga nasa sinapupunan ng mga ina. No person knows what he will write tomorrow, and no person knows in what land he will die. Ang Allah, ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigid ng karunungan. Ibig sabihin, kapatid, hindi natin alam ang mangyayari mamaya bukas. Ang lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Ano naman ang dahilan bakit tayo nabubuhay sa mga araw na ito? Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونِ. Nilikha lamang ang mga jin ang hindi nakikita, tayo mga tao, upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat sinabi ng maluwalhating banal na Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Inuutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin lamang siya. Sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at pagsagawa tayo ng pagdarasal at sagawin natin ang pagtulong sa kapwa, ang sadaka, ang charity, ang kagawang gawa. Ibig sabihin, kapatid, itinuturo ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay gumawa ng maraming kabutihan. Mahalin natin ang ating kapwa-tao. Mahalin natin ang mga nilikha ng Allah. Hayop, halaman, anuman ang mga nilikha ng Allah. Ito ay magpasalamat tayo at mahalin natin sila. Sapagkat people need people, friends need friends, we all need help. Kaya nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pinakamabaging, pinakamawain at lubos na mapagpatawad. Bakit kamo? Lahat ng mga anak ni Adam ay nagkasala. All have sinned and come short of the glory of Allah. Lahat ay nagkasala. Lahat ay tayo ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang gagawin natin, kapatid, upang tayo ay mapatawad ng ating mga kasalanan? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sino man ang magsabi mula sa kaibuturan ng kanyang puso ang la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at dumating sa kanya ang katapusan ng kanyang buhay sa awat habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, makakaasa tayo na makakamtan natin ang tunay na kapanatagan, kapayapaan, kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Ibig sabihin, ang tayo ay maging panauhin sa paraiso. Allahu Akbar! Purihin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo ay nagkasala. Ayaw man natin maniwala na may impyernong apoy. Ayaw natin maniwala na may tagapaglikha. Ayaw natin maniwala na may paraiso. Mananatiling totoo ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mananatiling totoo na ang Allah ang siyang tagapaglikha. Sino nga bang Allah subhanahu wa ta'ala? La ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He, the eternal living, the one who sustains and protects all that exists. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. Who is He that can entrust with Him except with His permission? He knows what happens to them, His creators in this world, and what will happen to them in the hereafter. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagmamayari ng mga kalangitan at mga kalupaan. Nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ginagawa ng kanyang mga nilikha dito sa mundo. At nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mangyayari sa kabilang buhay sa kanyang mga nilikha.
Ibig sabihin kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang suktol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Walang natatago na hindi malalagad, walang lihim na hindi may bumunyag. Sapagkat tunay na ang iyong ginagawa, mabuti man o masama, ito'y nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, isusulit natin sa Kanya. Whether you disclose what is in your own self or cancel it, Allah will pull you to account for it. Isusulit natin ang ating mga ginagawa dito sa mundo sa Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay hindi makakalusot. Ano nga ba ang ibig sabihin kapatid ng awa at habag ng Allah? Ang awa at habag ng Allah na ikaw ay pinahintulutan na mabuhay mula sa pagtulog. Marami ng mga tao na pumanaw na gusto nila na isagawa ang pagsasala, ang pagdarasal doon sa dito na nais nilang bumalik dito sa mundo upang isagawa ang pagdarasal. Sapagkat ang pagdarasal, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Prayer prevents immorality and evil deeds. Ang pagsasala, ang padarasal ay napipigilan natin ang paggawa ng kasamaan. Sapagkat tunay nga na ang mga taong gumagawa ng kasamaan para sa kanila ay kaparusahan sa impyernong apoy. Ano ang pinakamasama sa isang tao? وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. And those who disbelieve in the Lord Allah is the torment of hell, and was indeed is that destination. Ang sino mang hindi naniniwala sa kaisa ng Allah, gumagawa ka ng maraming at ikaw ay hindi naniniwala sa Allah, para sa Kanya ay kaparusahan sa impyernong apoy. Impyernong apoy sapagkat ang kanyang oras panahon lakas ginugol lamang sa makasalimutang gawain, katulad ng pagnanakaw, katulad ng pagmamataas, katulad ng walang paggalang sa mga magulang, at higit pa roon ang walang kapatawaran, ang sinasamba niya ang mga nilikha ng Allah tulad ng mga kahoy, ribulto, larawan, ang mga propeta, ang mga santo, sinasamba niya. Sino man ang bawian ng buhay ng kanyang sinasamba ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, para sa Kanya ay kaparusahan sa impyernong apoy na walang humpay na parusa. Because they worship created things rather than the Creator. Sinasamba niya ang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa lumikha. Kaya mga minamahal kong kababayan, pag-isipan mo ang mga umagang ito, ang hapon ito, ang oras na ito. There is a purpose na kung kaya tayo nabubuhay sapagkat upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Isagawa natin ang pagdarasal, gumawa tayo ng mga kabutihan, ipakita natin na tayo ay nagmamalasakit sa kapwa-tao, ipadama natin na tayo ay tutulong sa kapwa-tao, na hindi natin sila bibigyan ng mga problema upang sila ay mapahaba, bakos sila ay paalalahanan natin. Ano ang dahilan bakit kami narito? Pinahintulot at pinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na kami ay dinala ng Allah subhanahu wa ta'ala rito upang ipahagi sa inyo ang kagandahan ng reliyong Islam. Bilang pagpapaalala sa inyong lahat na tayo kapatid ay hindi magtatagal, na tayo ay temporal, na tayo ay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Kaya bago dumating sa atin ang kamatayan, kapatid, alalahanin nyo na Allah subhanahu wa ta'ala ay lubos na mapagpatawad, pinakamabaging, pinakamawain. Na ang sino man sa inyo ang maniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah at sumunod na Muhammad ang sugo ng Allah, sa awa kapag ng Allah, lumating sa iyo ang katapusan ng iyong buhay, makakaasa ka, makakamtan mo ang tunay na kapanatagan, kapayapaan, kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ibig sabihin, magiging panauhin ka sa paraiso, ala ang baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Allahu Akbar. Hindi ka nagtataka, maraming mga relihiyon, mga denominasyon, mga sikta, ang mga nagsusulputan. Kapatid, ito ay babala namin sa inyo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. This day I have perfected your religion for you, completed my religion upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paglingap sa atin.
ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Ibig sabihin kapatid, ang relihiyong Islam, ito lamang ang aprobado at perfectong relihiyon na binigay ng Allah sa buong sangkatauhan. Ito ang relihiyon mula kay Adan, Abraham, David, Moses, Jesus Christ at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling sugo ng Allah. Walang ibang aprobado at tatanggapin na relihiyon maliban sa Islam. Ang Islam, ito ay hinango sa salitang salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Total submission and obedience to the will of God. Ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and thereafter he will be one of the losers. Sino man ang gumawa magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito po ay hindi tatanggapin mula sa kanya at sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Marami ng mga taong gumaya sa Islam na relihiyon, nagsulputan, iba't ibang denominasyon, iba't ibang relihiyon. Pero ang kawawa, ang kanilang membro. Sapagat ang kanilang membro ay ginagawa nilang palabigasan, kasal, binyag, libing, may bayad, may special, may ordinary pa. Tingnan mo nga naman ang nasusulputan ng mga relihiyon na ito. Habang nabubuhay, pinapakinabangan, ginagawa nilang panabigasan ang mga miyembro. Pag namatay, ginagawa pa rin nilang panabigasan, pinipirahan pa nila ang mga patay. Mayroon tinatawag na cremation, mahal ang bayan. Imbang sabok, mahal ang bayan. Pagkatapos naman, ay ito pa ay marami ng mga tinatawag na pagdarasal ritual at may meron pa rin bayad kahit ang patay at bangkay ay nandyan, ay meron pa tinatawag silang panibagong palabigasan ang kababayan natin. Ang Islam kapatid, ipinagbabawal ang mayayaman ay humingi sa mahihirap. Kaya nga pinatutupad dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sadaka, charity, kawagawa. Obligado ang mga mayayaman ay may kakayanan na tumulong sa mahihirap. Kailangan tayo ay tulungan natin ang mahirap. Ano ang nangyayari sa bansang Pilipinas at sa ibang bansa? Mahirap na ginagawa pang palabigasan. Mahirap na pinagnanakawan pa. Ito ang pinakamasama sa isang administrasyon. Ano man ang administrasyon, sino man ang mga pangulo, kapag ang mga mahihirap ay ginagawa pa nilang palabigasan at lalo nilang pinapahirapan. Sa Islam na relihiyon, pinagbabawal ito. Bakos itinuturo dito sa Islam, ang tulungan ang mahihirap. Kalingain, gabayan, tulungan sila. Ipagpatuloy natin kapatid ang pangangalaga sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagpapaalala na walang ibang Diyos na karapat dapat pagkukunan ng pagsamba maliban sa Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. Kaya kung ano man ang kalagayan mo, ano man ang pinagdadaan mo sa buhay, malaki man ang problema mo, huwag kang mag-alala kapatid. Lahat yan ay nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isusulit ng Allah isusulit natin ang ating ginagawang mga kabutihan kasamaan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sino mang umabuso sa kanyang kapatid, kamag-anak, kapwa-tao, gumawa ng kasamaan, siya ay magsusulit sa Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay paparusahan sa impyerno ng apoy. Kaya kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, gaano man kalaki ang iyong problema, gaano man kalaki ang iyong kasalanan, halika na, inaanyayahan ka namin dito sa Islam. Sindali pa ng pula sa dagat ang iyong kasalanan. Sindali pa ng buhangin sa kalapaksikan ang iyong kasalanan. Mula dito sa alapaap hanggang, mula dito sa lupa hanggang alapaap. Ikaw ay patatawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kailangan mo lang ay napakagaan, napakasimple. Ikaw ay pagbalik loob sa tunay at nag-iisang Diyos na tagapaglikha, ang Diyos ng mga propita, ang Diyos ng mga sahaba, ang Diyos ng mga disipulo, ang Diyos ng mga nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang iba
kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ikaw ay nagbalik loob, kapatid, sinabi mo ito, na ako'y naniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ako'y naniniwala na si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah at dumating sa iyo ang katapusan ng iyong buhay. Ikaw ay magiging papalawin sa pinakamagandang kahantungan, ang paraiso. Ang baga, ililigtas tayo sa impyerno apoy. Kaya kapatid, kung nais na ikaw ay mawala ng kasalanan, mapatawad ka, napakasimple, napakadaan, magbalik loob ka sa tunay at nag-iisang Diyos, na Diyos ni Isa al-Masih na anak ni Maryam, si Jesus, ang lahat ng mga propeta. Pag ikaw ay nagbalik loob sa atas subhanahu wa ta'ala, makataasa ka, patatawarin tayo ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, lilinisin tayo ng ating mga kasalanan. Ito lamang ang solusyon na ikaw ay mapatawad, ang magbalik loob ka sa tunay at nag-iisang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin alam ang mangyayari mamaya at bukas. Kahapon ay lumipas na. Mamaya at bukas hindi natin alam ang mangyayari. Marami ng mga taong hindi na umabot sa mga araw na ito. Dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang buhay. Pagkat ang Allah ang namamahala dito sa sanlibutan, siya ang namamahala at sa kanya tayo ay magsisipagbalikan. Kaya mga minamahal kong kababayan kapatid, magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala nang sa ganun tayo ay maging palawin sa paraiso, maging kapanalig natin ang mga propeta at magkaroon tayo ng tunay na kapanatagan at kapayapaan dito sa mundo at tungo sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Napakasimple, napakagaan. Narito kami upang paalalahanan sa inyo na فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر. Ang pinakamainam salita ay ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang pinakamainam na pagtubay ay ang pagtubay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga hadith, ang kanyang mga gawa, ang kanyang mga salita. Ito po ang pinakamainam na salita ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa malawalhating banal na Quran. At ang pinakamainam na pagtubay ay ang mga salita at pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapatid, itong mga nagsusuputan itong mga iba't ibang sista relihiyon, ito po ay pagkaligaw. At ang pagkaligaw ay simpirno na po ang hantungan. Kaya kapatid, walang ibang relihiyon na aprobado at perfectong relihiyon binigay ng Allah, kundi ang Islam lamang. Sapagkat ang Islam, ito po ang kapayapaan na mabibigay sa atin ng katagumpayan dito sa mundo tungo sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Kaya namin ang mga kapatid, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. This is the book, the Quran, whereof there is no doubt. A guidance to those who are al-muttaqin, the pious, believers of Islamic monotheism, who fear Allah much, abstain from all kinds of sins and evil deeds, perform all kinds of good deeds which He has ordained. Narito ang maluwalhating banal na Quran na nagtuturo sa atin ng mawandang kinabukasan, nagtuturo sa atin ng matuwid na pamumuhay, mga salita na pinagbabawal lahat ng uri ng kasamaan at pinatutupad. Lahat ng uri ng kabutihan ay pinatutupad at lahat ng uri ng kasamaan ay pinagbabawal dito sa Islam. Kaya ang sino man na nais maging matuwid ang kanyang pamumuhay, napakasimple, napakagaan. Ikaw ay magbalik loob sa tunay at nag-iisang Diyos na tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, upang ikaw ay magkaroon ng mabuting pamumuhay, matuwid na pamumuhay, marangal na pamumuhay. Sapagkat ang tunay na mananampalataya, ang tunay na Muslim ay sumusunod, tumatalima sa utos at batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapatid, huwag na tayo maghusga sa mga tao. Ang ating sarili, ang ating sisihin kung bakit ikaw ay nasa madilim na pamumuhay. Pagkat sino man na walang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nakikinig sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi siya nagbabasa at sumusunod sa pamamara ng Propeta Muhammad, para sa kanya ay kaparusahan sa impyerno apoy, sapagkat tunay nga na hindi siya gumagalang ng Espiritu, wala siyang utang na loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung nais mo magkaroon ng kasiguruhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin.
Kung anong sinabi nila, sabihin natin. Lahat sila, sumaksi, naniwala din ang Diyos maliban sa Allah. Simple lang kapatid, ano man ang kalagayan mo, saan ka man naroon, bigkasin mo ito mula sa kaibuturan ng iyong puso ang ganito. Ako'y sumasaksi at naniniwala na wala itong Diyos maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Bigkasin natin sa original, sa Arabic. Ashhadu! Ulitin natin. Ashhadu! An la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Takbir! Allahu Akbar! Ang sino man na binigkas niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso, sa awa at habag ng Allah, magiging panauhin tayo sa paraiso, magiging kapanalig natin ang mga propeta. Ibig sabihin, makakamtan natin ang tunay na kapatagagan ng kapayapaan na siguluhan ang kaligtasan ng ating kaluluwa sa awa at habag ng Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.